Tahimik ang langsad, Paro sa itas NG isang luxury condo sa main isla. May isang kaluluwang hindi pa rin nakakapahinga. Si Adrian isang architect, matagumpay pero wasag sa loob. Simulan nang mawala si Lara, parang tumigil na ang oras. Sa bawat patak NG ulan, naririnig niya ang boses niya. Ang tawa niya, ang imkasalad ang I'll always be with you. Ang kuniyang gayong gabi, tumunog ang telepono. At sa screen, Bangalan and Lara, Paro si Lara, at a nanang tatlong tayon. Camera pans slowly across the glass window, showing Adrian staring blankly into the night skyline, while the phone continues to ring. Gabi pa rin. Tahimik ang lungsod OTC itahas ingi isang luxury condo. Naku po si Adrian. Hawa ang telepono. Kanina pa ito tumutunog at sa screen. Pangalan ni Lara. Pero imposible si Jajon. 3 taon na mula nang mamatay si Lara. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya o itatapon na lang ang telepono. 3 taon na rin siyang walang direksyon. Ang gidating buhay na puno energy. Sigla ngayong puro hecho na lang NG nakarahang araw-araw pumipasok pa rin si Jasao. Pisina tahimik, walang ngiti ang emeka. Kasamahan niya sanay nasa katahimikan niya. Pero sa tuwing titingon siya sa mega plano, NG kuzaling ginagawa niya, nakikita niya ang muka ni Lara. Ang entity niya, ang mata nilang puno, NG buhay. Isang gabi habang nagtatrabaho, tinangka niyang kaniyang ay delete ang mehalarawan ni Lara sa laptop. Pero bago pa niya pindutin ang delete, nag-glitch ang screen. Hisang imay hang sumulpot si Lara. Basang-basa, nakatitig saya kanya. May bakas NG dugo sa labi. Biglang bumilis hang tibok NG puso niya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Mula nun, parang may kakaibang presensya saya paligid. Ang ilo sa hallway, kusang namamatay tuwing 3:00 NG madaling gabi. Ang pabango ni Lara minsan sumisingaw saya hangin. Isang gabi habang umuulan, narinig niya ang may napamilyak na boses. Adrian, napalingon siya. Puro wala hangin lang. Oh, baka kanaguni. Noganet sa sandalin ilam. Muling nagliwanag ang telepono at sa screen. Isang video call request mula kay Lara. Amulan nar neyman. Otati gaya anjumirati. Magisa si Adrian saya lube ang kondo. Tahimik maliban saya tikatik. NG ulan saya salamin. Sa harap niya laptop na pecheloy pa rin. Saya pa-glitch pero galong gabi. Iba dahil sa bawat sandali NG paghiharap NG screen lumalakas ang imay ni Lara. Minsan nalano, minsan parang usok. Pero sigurado siya si Lara
yan Adrian mahina. Halos pabulong pero totu na pateo siya lumapit sa bintana. Ang reflection niya sa salamin. Tila hindi na siya mag-isa sa likod niya. Isang ainanong babay mahaba ang buhok. Basang-basa nakatitik saya kanya paglinggon niya. Wala. Pero naiwan ang bakas NG kamay sa salamin. Basang marka malamig. Nangingin siyang bumali. Saya mesa. Binuksan muli ang laptop. Dunia nakita isang bagong file. Hindi niya alam kung saan galing. File name for Adrian.mp4. Dahan-dahan niyang pinindot ang play that essay video. Si Lara nakangiti. Buhay pa? Kung naririnig mo to, Adrian? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento natin. Tumigil ang ulan. Tahimik. Pero sa puso ni Adrian, parang may bagyong bumalik. Nakatitik lang si Adrian sa screen. Ang mukha ni Lara maleno. Parang kahapon lang na kinunan ang video. Pero alam ni Jank, imposible John. Hindi pa tapos ang gikwento natin. Paulit-ulit na yumalinggongo sa isip niya ang mehea salitang John. Pinanood niya muli. Tite. Saya likot ni Lara saya video. May kakaiba. Isang silid ang madilim. Ang basa ang sahe. At essay Peter. Nakasulat ang pangalan niya Adrian. Kinilabutan siya. Hindi niya alam kung panaginip o totoo. Tumayo siya. Huminga ng malalim. Lumabas. NG kondo. Bumaba sa basement parking. Gusto lang niyang lumayo. Puro habang naglalakad siya, naririnig niya ang mahinang tiyawag sa likod niya. Adrian. Mainga pero pamilyar. Paglingon niya, wala. Naganit sa salamin. NG elevator. Nakita niya si Lara, nakatayo sa likod niya, nakangiti, napatigil. Siya Enge ilo sa elevator, kumarap, pagbalik, NG ilo, wala na siya, pagdating, essay kotse. Hinawakan niyang manibela nanginginig. Pero may siyang bagay na tumambad sa passenger seat. Isang lumang Polaroid. Larawan nilang dalawa. Basang-basa. At sa lakad, larawan may nakasulat. Bumalik ka sa lugar kung sa tayo ng nakita. Tumingon siya sa rearview mirror. At dun, nakita ni Jang may siyang aninong babae sa likod. NG sasakyan. Ingometi, ito. Hintayin kita dun. Adrian, biglang namatay ang makina. At sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan ng mas malakas. Gabi, Yulit at Paranga. Lalo pang lumalalim ang dilim sa buhay ni Adrian. Simula noong gabi, NG video call, hindi
na siya mapakali. Hindi na siya natutulog. Sa bawat pagdilat, mata niya may boses na bumubulong. Bakit mo ako iniwan, Adrian? Tuwing pupunta siya, saya nakikita niya si Lara sa meha. Refleksyon salamin. Sa elevator, sa bintana, kahit sa cave. Ngumiti siya, pero malamig. Parang nagmamasid lang mula saya kabilang mundo. Isang gabi, tinangka ni Adrian na harapin ang lahat. Pineksen niya ulit henge. Video call na hindi niya natapos. At sa harap NG screen, si Lara. Pero hindi na siya katulad dati basang-basa ang buhak niya, maputla ang balat. At ang MGA mata niya walang pohe. Naalala mo ba ang gabing iniwan mo ako? Saya ulon? Mahina niyang tenang. Abang tumutulo ang tubig mula sa kanjang buhak. Hindi ko gustong umalis ka. Nanginginig ang boses ni Adrian, ngunit hindi siya sumagot. Ang gumiti lang si Lara, isang ngiting puno. Ang sakit. Biglang yumila ang ila sa kondo. At sa kisame, nagform ang patak tubig. Unti-unting lumilika ugis puso. Bumagsak si Adrian. Saya sahig. Umakabo sa ininga. Lara, patawad. Bulong niya naganet sa likod. Kanyang tangga. Isang malamig na hininga ang sumagot. Huli na engla. Otete, paglingon niya. Wala na si Lara. Inguni sa salaman. Nakita niyang hindi na siya mag-isa. Ang refleksyon salaman. Dalawan na silang nakatayo. Gabi na naman. Tahimik ang kondo nuganet. Sa bawat sulok, may malamig na hangin na dumadaan. Parang may matang nakamasid. Si Adrian, gising pa rin. Nakaupo saya sahig, hawak ang lumang cellphone ni Lara. Ang parehong cellphone kung saan nagmula ang misteryosong tawag. Lumapit siya. Saya bintana, amulan na namon at salamin. Habang tinititigan ang refleksyon niya, mahisa pang eninong nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, pero wala. Napahawak siya, saya dibdib. Mabilis ang tibok puso. Hindi to hallucination lang to bulong niya. Kunit sa mismong sandaling igon. Tumunog ulit ang cellphone. Incoming call. Lara, nanginginig ang kamay ni Adrian habang dahan-dahang sinasagot ito. Hello. Sa kabilang linya, katahimikan. Walang salita, walang tanak. Pero may maririnig na mahining paghinga ni babay. Lara, boses niya halos pabulong at saka. Siyang may na
pamilyar, nuganet, nakakapanghilabot na tinig. Adrian, bakit mo ako iniwan? Nabitawan niya ang cellphone. Tumilapon ito saya sahig, ngunit peceloy pa rin ang boses. Bakit mo ako hinayaang mamatay? Lumamig ang paligid. Nagsimulang umusok ang salamin at sahit na NG fog sa bintana. Isinulat NG isang hindi nakikitang kamay ang isang salita. LIAR. Sa takot, tumakbo si Adrian palabas en kwarto. Enguni, Sarway, Lahot, NG, Ilosabay, Namate. Tanging cellphone ni Laura Langeng ang may liwanag. Nasa sahig, nangingini. May boses pa rin lumalabas o timula saya dilim. May ananong dohang lumalapit. Basang buho, maput engge mata, walang puti. Si Laura, Gabby, tahimik muli ang kondo. Pero si Adrian hindi mapakali. Bukas, essay harap niya ang laptop at essay screen. Ang lumang blueprint NG gusaling una nilang dinisenyo ni Lara. Habang tinititigan niya ito, napansin niyang may kakaiba. Isang nakatagong layer in design. Pero may nakasulat isang mensahe na hindi niya maalala kailan niya inilag. Lumapit siya, in-zoom ang file. O dun lumitaw ang mengasalitang I'm still here. Adrian. Nalaglag ang kamay niya mula sa mouse. Hindi puwid. Pumikit siya, huminga ng malalim. Pero pagmalot niya ang blueprint ay gumagalaw. Ang linya parang nabubura. Ota ang taingking nabubura. Ang muka ni Lara. Nanginginihan boses niya. Lara, kung ikaw yan, bakit? Mula sa likod, narinig niya ang mahinang paginga. Paglingkon, naya si Lara nakatayo. Basang-basa, nakangiti, pero may luha sa mata. Hindi mo tinupad ang pangako mo, Adrian. Sinabi mong babalikan mo ako. Lumapit siya, bawat hakbang, nagiwan, nenge basang marka, saya sahig, at essay, boyot hakbang, untainting nagdadilam ang ilyo. Habang lumalapit si Lara, parang bumibigat ang hongin. Ang gemehe, frame, enge, kanilang, emga, larawan, sa pader. Isa-isang nahuhula. Hindi kita iniwan, Lara. Ako ang naiwan. Ngunit hindi na siya nakasagot si Lara. Dahil sa sandaling, ikon biglang napundi ang lahat ng gemilaw. At sa kodilaman ay isang malamig na kamayang umawag sa balikat niya.
sinabi pa rin, malakas ang ulan. Sa labas, kumikitlat, panandaliang nagliliwanag ang buong kondo. Adrian, basang-basa ang pawis. Nakatingin saya salamin, pero sa salamin, hindi siya magisa. Sa likod, naya si Laura, basang-basa, maputla. Nakatit Adrian, Laura, ngunit hindi siya sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan o tete habang papalapit ang gimay ni Lara sa salamin ni gumiti. Isang niding pamilyar pero malamig. Walang boy nang humarap si Adrian. Wala na siya. Biglang tumunog ang cellphone. Isa na naman video message mula kay Laura. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang pinindot ang play save video. Si Lara nakatayo sa hilid. NG isang tulay umulan din. Adrian, I'm still here. Bago, matapos ang video. May maririnig na tunog NG. Malakas na lagabo NG tubig. Tumigil ang video. Black screen sa labas. Sabay ding kumulok at SA Sandling Ion. Bumukas ang pinto. Nengri, silid ng mag-isa. Adrian sits on the edge of his bed, eyes bloodshot, holding a photo of Laura. Adrian, kung ito man ay parusa, sabihin mo lang kung bakit, Lara. Thunder roars. Suddenly, the lights flicker, then die completely. Only the pale glow of the city outside remains. From the darkness, a faint melody begins to play a piano tune. The same song Lara used to play before she died. Adrian slowly turns toward the living room. The piano, untouched for years, is playing by itself. Each note echoes painfully through the silence. Adrian, Laura. He steps closer. The melody stops. A single key presses down on its own, a soft, haunting sound. Then, a whisper fills the air, close to his ear. Hindi ako makaalis. Adrian stumbles back, trembling. The photo frame falls to the floor, glass shattering. And in its reflection, just for a moment, he sees Lara standing beside him. Gabi, mas malakas. Ngayon ang ulan. Ang langit parang umiiyak kasama niya. Ese lube, engi kondo, nakabukas ang lat, NG, ilo. Pero may isang sulak na madilim. Dun, may ananong gumagala. Si Adrian, hawak ang telepono, nakatitik saya. Bagong mensahe mula kay Lara. Puntahan mo ako, Adrian. Kung mahal mo pa ako, bumalik ka saya. Dati nating lugar. Ang mga kamay niya nanginginig. Ang lugar na tinutukoy ni Lara. Ang lumang hotel sa Tagaytay, kung saan sila huling nakita bago si Ana matay. Sa labas, uminto ang gulan. Saglit, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok NG puso ni Adrian. Kinuha niya ang susi NG kotse. Abang lumalakad palabas NG pinto. Napansin niyang bumukas mag-isa ang TV. Sa screen, ang lumang video nila ni Lara. Masaya
nagtatawanan. Pero sa dulo NG video, si Lara biglang tumingin diretso saya kamera at nagsabing, huwag kang pupunta rito. Natigilan si Adrian, ngunit sa halipin na umatras, mas lalo niyang inikpitan ang kapit sa susi. Kung tattoo ka, Lara, gusto kung makita ka ulit. Lumabas siya NG pinto at SA hallway. Layat NG ilo, sabi-sabi na namatay. Tahimik, hongin lang, malamig. Dumaan saya batok niya at SA likod niya. Isang boses na mahina, ngunit malinaw. Hindi lahat ang iniwan mo. Dapat mong bali. Gabby, tahimik na naman ang langsa. Pero sekondo ni Adrian hindi na. Ang telepono maling tumunog. Inggunay hindi ang gabi. Hindi niya tinakbuhan. Hindi siya natakot. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Otiti, sinagot ang tawag. Sa screen si Lara. Basang-basa, nakangiti. Sa likod niya, dagat, ulan, at Emga, alon, liwo, at Emga, alon, Adrian, mahina, niyang sabi. Matagal kitang hinintumulo ang luha ni Adrian. Lara, totoo ka ba? Umiti lang si Lara. Otiti saya huling pagkakataon. Gusto kong maramdaman mong kasama mo pa rin ako. Sa sandaling yun, pumuto ang kitlat. Lumakas ang hangin at ang buong silod biglang lumiwanag. Ang larawan sa dingding kumislap ang Emga kandila. Sabasabi nagliya at si Adrian biglang nawala. Kinabukasan, nakita siyang nakaupo sa sai. Hawak ang telepono. Nakangiti. Pero malamig na. Safe screen, NG, cellphone, may bagong mensahe. Finally, we're together again. Sa huli ang natutunan ni Adrian na ang pag-ibig, kahit hunama, mawala ang katawan, ay hindi kailanman tuluyang namamatay lang. Mehya, alahala, minsan, ilong, ang mehya, multong, hindi netang, kalan, polisen, at minsan din sila ang dahilan kung bakit tayo petsaloy na nabubuhay. Kung ramdam mo rin ang ganitong klaseng pag-ibig, ay isang pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi kayang burahin. I like mo ang video na to. Mag-subscribe ko SA channel. Oteti samahan mo ako muli saya susunod nating kwento. Dito sa Likwaji, NG, Luhangi, Ichinagu, kung saan ang bawat luha may